Attorney. Attorney Claire, pasok. Ba ang negosyo ng mga Duterte? May negosyo. Pakinggan nyo maigi to. Napakahalaga nito. At minsan ba, natanong nyo na yung sarili nyo din. Ano ba ang negosyo ng mga Duterte? May negosyo ba sila? Kasi minsan sinabi ni Pulong na those things or income or na nanggaling outside, sabi niya that time, what the family earns outside government is none of your business. Nakita nyo? Wala daw kayong pakialam. Bakit daw wala tayong pakialam kung saan na nanggagaling ang mga pera nila? Ganun ba yun? Tama ba yun, mga kababayan? Natanong nyo na ba minsan sa sarili nyo? Kung wala namang mga hanap buhay itong mga Duterte, bakit tumaas ng tumaas yung kanilang, yung kanilang mga kita, yung kanilang asset, yung kanilang kayamanan, mga kababayan? Saan nanggaling ang pera kung wala naman kayong hanap buhay? Mga lintigan talaga, no? Di iisipin ng taong bayan, ninakaw nyo yan. Abay, kung ang aasahan nyo lang yung sweldo ninyo sa inyong panunungkulan, hindi siguro aabot ng ganyang kalakihan. Gaano ba kalaki, mga kababayan? Eto na. Hindi maging none of our business eh. Kung outside of the government yung in-earn, how? Kita nyo, Duterte, Sara, Paulo, Mark, big spikes in wealth, cash, while in public office, anak ng pating. Habang nasa posisyon sila, nasa kanilang tungkulin, mga kababayan, abay talagang parang nag-jet yung dami ng pera nila. Yung kanilang network, sabi nga ni Arnold Lopez, di ba? Grabe talaga. Ito lang dapat nilang ipaliwanag ito. Di ba? Hindi lang hindi lang puro kung ano-ano na lang yung binabalita nila sa inyo. Losa Romero, hanap buhay yata nila magka-kolekta ng Pondo Pinas. Grabe, galing sa PIDAP. Naku po, grabe talaga. Sige, yan na nga ba sinasabi ko, maiisip ng mga tao. Dahil nga hindi nga maipaliwanag, mga kababayan, kung saan nga nang gagaling itong mga pera na ito. Di ba? Pasok. Ayan na, hindi ko lang makita masyado, mga kababayan, pero kita, grabe ang pagtaas. Grabe. Grabe, kita nyo. Nakikita nyo ba? I-comment nyo na lang dahil malabo ang mata ko. Kailangan ko pang magsalamin. Tingnan nyo naman yung pagtaas. Tuloy-tuloy, Tuloy-tuloy, hindi pa yan. Alam nyo ba, mga kababayan? Ito. I-explain ko lang, nakakalula. Alexander Aquanan, nakakalula talaga itong mga pera ng mga Duterte. Eva Ponsalan. Nako. Mga kababayan, yang inano nila na yan, mga kababayan, yang diniklara nila na yan, na network nila, mga kababayan, hindi pa yan yung tunay. Yaan yung mga pilit na pilit lang sila na ideklara yan. Yung mga tinatago pa, hindi pa kasali dyan. Alam na alam ko yan, marami tayong kakilalang ganyan. Hindi nila dinideklara yung totoo. Ibig sabihin mga kababayan, yung mga nakadeklara na yan, kakapranggot lang sa mga tinatago nila. Ay, nako. Ang dami pang nakatago kung kanino siguro pinangalan na pinagkakatiwalaan nilang mga kaibigan o kamag-anak, di ba? Grabe. Iba talaga mga Duterte, no? Sabi dito ni Rico Blanco. Hindi nila madadala sa ukay yan. Yan na nga ba sinasabi ko, mga kababayan? Nagpakasama ka ng gusto. Oo, di ba? Tapos iba naman na makikinabang pagka kayo ay nakulong ng habang buhay at kayo ay ng mga nangamatay. Di ba? Tuloy mo, attorney, pasok. At that time na nag-resign siya, ilan ang kaso niya? At that time na nag-resign siya, nag-resign nga daw siya ilan ang kaso niya? Ano yon, attorney? Nung nag-resign, Vice Mayor. Vice Mayor.
Nag-resign siya. Pero at that time, meron siyang 5 kaso. 2 graft, 2 admin, isang sa ill-gotten wealth. Lahat ng 5 kasong yan about public money. Public money. Ibig sabihin pera ng bayan. Kaban. Galing sa kaban ng bayan. Ang issue ni Paulo Duterte. Nakita nyo mga kababayan? Lahat yun, 5 kaso na yon ay nauugnay sa pera ng bayan. Pera ng taong bayan. Abay, lintik na yan, ano? Kita nyo mga kababayan? Yan ba yung gusto ninyo na iboto? Yan ba yung gustong kampihan ng mga Duterte loyalist? Diba? So may mga issue sila about pera. So ngayon, anong tatakbuhin nila? Hindi ba nung nag-resign siya, sinabi niya na magre-retire na siya sa politika at siya ay magtatanim na lang? Sa farm. Sa farm. Okay. Yan. Hindi siya makapagtago sa farm. Kasi ay ganito yan, mga kababayan. Style ng mga Duterte yan. 'Di ba? Maging si Duterte naman yung matandang Duterte, 'di ba? Ano sabi? Pagka daw wala na daw siya sa pwesto, uuwi na ng Davao doon sa kanyang payak na pamumuhay daw. Payak daw ang pamumuhay no. Kung makadrama kala mo walang mga pera talaga Janet De Vera. Kita nyo? Mga walang pera, yan ba yung mga walang pera? Mga kababayan, naniniwala ba kayo? Sabi ko nga sa inyo, mga nuknukan ng tanga, mangmang at bobo na lang ang naniniwala sa mga ito Mga kababayan, mga tanga, bobo at nuknukan ng kamangmangan, meron ang mga naniniwala dito. Bulletproof, Jocelyn Pinto. Kita nyo? Sige tuloy natin. Mga kababayan, ibang level itong mga ito. mukhang hindi siya laki sa farm. Pero diba, ang sa akin lang, bakit ba kayo nagbibitaw ng salita? Hindi nyo pala kayang panindigan. Bakit? Yung tatay din naman malang-mana sa tatay, Ray Ballesteros. Ting is magsasalita kayo, para sa sound bites. Sound bites. Para magkaroon ng issue. Welcome lahat ng mga basher dito. Thank you sa inyong lahat ng mga basher sa pagdalaw at pinag-aaksayan nyo ako ng panahon. Hindi nyo, alam nyo, sanay na kami sa mga katangahan at kabobohan nyo. Wala nang dating yan sa amin. Wala kayo sa walang dating. Miriam Francisco. Baguhin nyo na. Walang kakwenta-kwenta Jojo Medina. Pero deep inside, di nyo yung tututuhanin. Yun. Parang hindi siya marka ng isang magandang leader na wala ka isang salita. Pabago-bago. Parang no ng Duterte for that. Pabago-bago. Yan na nga, nung talaga sila. Yan na yung nila di ba? Yan na yung kanilang estilo Pabago-bago isip ngayon, sasabihin, bangag, sasabihin, hindi sinabi, kahit na patayin pa yan ng ilang libong beses. Hindi daw niya sinabi, di ba? At kanina ba nagmamana yung mga yan? Sunshine London, Tikbalang, Beverly. Meron pa ba? Na iba, Satanas is waving to the tie, di ba? Sinungaling, in other words, sinungaling talaga. Nuknukan ng sinungaling. Trademark na nila, sabi ni Pachuchay. Pero kinakagat. Na dapat isipin nyo, pag ganito bang ugali na isang leader natin, dapat natin pagtiwalaan. Yun lang yung sa akin, Ito siguro sinusubukan, tinetest. Yung gaya ng sabi ko nga. Di ba nakakaloko? Nakakaloko talaga. Pero niloloko na sila, tuwan-tuwa pa sila. Yung mga Duterte loyalist, mga kababayan, niloloko na sila, tuwan-tuwa pa sila. At elib na elib pa sila. Ganun Ganun kahihina ang mga ulo ng mga Duterte loyalist, mga kababayan. Pero niloloko na kayo. Ginagawa na kayong tanga, bobot, mangmang. Abay, tuwan-tuwa pa kayo. Yung mga hinayupak na yan. Ano ba kayo? Diba? Niloloko na sila. Ginagawa na silang tanga, bobo, at mangmang. Abay, tuwan-tuwa pa sila. Ganyan. Ganyan kahihina ang mga ulo. Siyempre, alam nyo, itong mga vlogger nila, wag na kayong magtaka. Hindi naman mga tanga yan. Kundi bumabase lang yung mga yan. Saan? Sa kung magkano yung ibibigay sa kanila. Bijoy. Netest nila. Well, gano'n naman ang gusto ng mga botante. Ang mga botante, kasi alam naman natin hanggang ngayon, karamihan pa rin ng mga Pilipino naghahanap ng magaling.
na leader. Take note, magaling na leader partner. Eto naman si boss, oo naman, meron naman tayong magaling na leader. Alam nyo mga kababayan, kahit anong galing ng leader, kung hindi makikipag-cooperate ang lahat sa leader, abay hindi magtatagumpay. Kung magtagumpay man yan mga kababayan, napakahirap. At hindi lahat ng kanyang pangarap na sinasabi niya na pangarap din natin ay hindi mapagtatagumpayan lahat. Ang pinakamatibay na ating dapat sandalan ay yung ating pagkakaisa. Hanggat ang leader ay ating hinihila pababa, mga kababayan, ano ang magagawa ng ating leader? Kita nyo ang ginagawa nila, sinisiraan nila. Hindi lang naman ang leader ang nasisiraan, kung hindi buong bansa, buong mamamayan. Oo. At yan ay may domino effect. Alam nyo kung ano, abay sino ba pupunta rito, napakagulo. Sino mamumuhunan dito, napakagulo. Imbis na marami tayong turista, abay hindi na pupunta dahil magulo tayo. Imbis na maraming mga mainganyong mamumuhunan sa ating bansa, abay hindi na pupunta. Bakit? Ang gugulo natin. Kita nyo, ang Pangulo, kung banat-banatan, kung tawag-tawagin, kung ano-ano na lang, bangag. Biruin nyo yun. Hindi ba nakakasira sa ating lahat yon, mga kababayan? Oo. At nagbabakasakali, di ba? Yes. Nagbabakasakali. Ganun din, baka posible, ganun din ang kanilang style, ang kanilang strategy. Pero partner, batiin ko si Chopaeng. Chopaeng. Hindi sa akin lang, partner. Ang pangit kasi ng GAGO nyo, yung mga tao. Correct. Diba? Kung hindi lang nga yun attorney Hindi lang nga mga tao Pati ating gobyerno, ginagago ng mga hinayupak na yan. Oo, ginagago nila. DDM, shoutout sa lahat ng mga bagong dating. Pasok attorney. Kung tatakbo talaga kayo, kung talagang tatakbo kayo, di do it. Pero wag kayo magsalita before that na, di kami tatakbo, magre-retire na kami, I'm tired. Kung tired ka na, di so be it. Wag ka na, mamahinga ka na. Correct, mamahinga ka na. Wing Watanabe, Margarita, Jessie Kim, Gina Lagutan. Diba? Masalita kayo ng salita. Victor Rendon, salita na salita. Ayaw na namin. Magpa-farm na lang kami. Ang ganyan. Mamahinga na lang ako doon sa aking bahay, sa Davao, ganyan-ganyan, di ba? At lagi nilang pinapakita, yung kanilang tahanan na lumang-luma na. Kayo ba'y naniniwala na yun lang ang kanilang pag-aari? Pudge-pudge. Kalokohan, di ba? Michael Lim, Benjamin Megrino, shout out, Tiger Eyes. Mamahinga na forever, yun na nga. Mamahinga na kayo, sabi ni attorney. Mga lintigan kayo, napakasinungaling kayo, ginagawa nyo tanga, bobo, mga tao. Diba, kung magtatanim ka at magre-retire ka sa eleksyon, sa pagiging politiko, did you retire? After that, pagkasabi mo magre-retire ka, susunod na eleksyon, tumakbo ka as congressman? Hindi, senador. Senador ang tatakbuhin, attorney. Sa susunod na eleksyon, hindi lang congressman na, senador ang tatakbuhin nila. Abay, hindi lang iisa, kundi tatlo sila. Tatlo sabay-sabay. Sabay-sabay na tatakbo sa pagkasenador ng mga hinayupak. Siyempre, alam nyo na, di ba? Meron pa rin boboto dyan, pero ako'y naniniwala, alam nyo mga kababayan, wala naman nanalo dyan. Wala naman nanalo. Abay, lumabas na lahat ng mga bangon nila dahil kung hindi pa rin natauhan ng mga ilan nating mga kababayan dyan, abay, kailangan na nilang magpatingin sa mental hospital. Kailangan na nilang magpatingin sa mental hospital, mga kababayan. Bibiruin mo. Kaliwat kanan, agpalawd, agpadaya, agpaamyanan, agpaabagatan. Puro mga kalokohan ang ginawa. Tapos iboboto nyo pa rin. Nako, Diyos ko po. Di ba parang nakaka-insulto naman yun? Parang mo mang kami ginagawang BO-BO. Yun lang yun, di ba? Parang attorney, hindi tayo BO-BO kasi naiintindihan natin, nauunawaan natin. Ang mga BO-BO ang ginagawa nila, hindi lang BO-BO, tanga, bobo, mangmang. Yung mga Duterte loyalist, sila po yun,
Gemma Ramirez, hindi kasama yan. Sila, Priscilla Ramasamy, oo. Nakakairita lang na para bang, sabi mo, testing the waters, pero di ba para bang, ano ba kami? Ano ba kami? BO ba kami? Kasi hihintayin namin lahat ng mga salita nyo. Tapos iba na yung susunod. Di ba nga? Yun ang gustong-gusto nila, di ba? Jing Kohi. Yan ang gustong-gusto ng mga Duterte loyalist, Edwin. Di ba? Yan ang mga gustong-gusto ng mga Duterte loyalist. Yung ginagawa silang tanga, bobo. Iwan ko sa mga yan. Tingnan ninyo sa kanilang mga sa mga kanilang mga vlogger. Batang Laur, shout out po. Arm. Parang nakaka-insulto. Pero, ako, kailangan, again, more partner education sa ating mga botante. Kailangan pa ma-educate. Alam nyo, ito ang sinasabi ni Kuya, educate, may educate. Alam nyo, sa tuwing eleksyon na lang, ini-educate yung mga botante. Neil Garcia, di ba? Gemma Garais. Tuwing eleksyon na lang, ini-educate. Ronnie Canete. Di ba? Ini-educate natin na huwag kayong bumoto. Pag binayaran kayo, tanggapin nyo yung bayad. Pero, iboto nyo yung kung ano yung laman ng konsensya nyo, Margo. Late na naman, di ba? Berto, nandiyan na si paring Berto. Late na naman. Ito mga ito. Mga kababayan, eto na mga kababayan. Iboto ninyo kung sino yung nasa konsensya nyo. Kapag ka may nagbigay, di tanggapin ninyo. Di ba? Si Derek kaya kilala ka ko si boss, hindi ko yan. Di ba? Perlita Villar Barella. Kung sino yung mga nagbibigay ng mga kung hindi naman yun yung inyong dala ng konsensya nyo, wala. Huwag nyo iboboto mga kababayan. Karamihan naman nagbabayad Miriam CID, di ba? Pag sabi ni VP Sara na tatakbo, di ba? Yung tatlong Duterte, yung kanyang ama, yung kanyang dalawang kapatid sa susunod na eleksyon. Kung hindi, sabi mo nga, may mga hindi naman dapat karapat-dapat na nandyan. Pero bakit nananalo pa? Ayun na nga mga kababayan bakit nananalo pa di ba? Ben Bello, di ba? Hindi nga natin alam kung bakit nananalo pa. Alam nyo, naniniwala ako sa kanta ni Francis Magalona. Ano sabi ni Francis Magalona? Paramihan ng kakilala, paramihan ng kamag-anak, paramihan ng salapi, di ba? Ganun ang ang politika sa bansa. Our beloved Boss Mike Cervera.